That's the problem, attorney. Ang haba ng proseso. Parang para sa akin, sa halagang 200 pesos, pagdadaanan ko ba yung ganitong proseso? Wag na lang. How could we convince the consumers na karapatan mo ito kahit 200 piso lang ang halaga ng produktong binili mo? Kung mali at may fraud na naganap, kailangan magreklamo ka. Opo. Because it becomes a matter of principle po. Okay? Kailangan po nating ipaglaban ang ating mga karapatan at hindi naman po kinakailangan ng abogado sa pag-file ng kaso sa DTI po. Opo. At dadaan po ito sa mediation process kung saan naman po papagtagpuin ang buyer at seller upang sila po ay magkasundo. Kung nagkasundo na po sila, hindi na po yan aakyat sa adjudication. So, iwas na po tayo sa expenses sa pag-file po ng kaso. Another way of looking at it, siguro, attorney, no? Opo. Parang the buck stops here. Yes, Kasi po. kung pababayaan natin itong mga fraudulent sellers na ito, mamayagpag, magpatuloy ng kanilang ganitong ginagawa, hindi matatapos. Yes, Meron at merong maaargabyado at merong masasayangan ng pera, di ba, attorney?